Pero hindi ko naman lalahatin dahil meron ng mga mangilan-ilan na pag nangutang nagbabayad. Pero maliit na porsyento lang 'yon. Siguro sabihin natin 15% yung marunong magbayad. Yung 85% wag mo nang asahan. Kaya mas mainam na lang talaga, lahat na lang wag nang pautangin. Magandang araw mga kabayan. Meron nga pala akong mga nababasang mga comments na inaalok nila ako na magnegosyo daw dito sa lugar na to. Ang sinasabi ko sa kanila, napapansin ko kako, kahit yung sa sinasabi ng mga taga rito mismo, dito hindi magandang magnegosyo. Pwede naman daw magnegosyo, kaya nga lang, halimbawa taga rito ka, huwag ka dito magnenegosyo. Kung gusto mo magnegosyo, doon sa malayo dito. Dahil dito sa kanila, kapag nalaman ng mga kamag-anak nila yon, pupunta yung mga kamag-anak nila at kukuha ng kung ano-ano, aalis na lang, hindi na magbabayad. Mag-aaway-away lang sila. At ang isa pang problema, kahit sa pagkain, kinakapos na sila. Kaya nga nandito yung World Food Program para tulungan sila sa pagkain, suportahan sila. Kaya mismong yung pagkain lang nila, nahihirapan na sila. Kaya ano pang negosyo yung itatayo natin dito. Yun muna yung dapat na mangyari dito. Yung hindi sila mamroblema sa pagkain at doon sa ibang pangangailangan nila bago pwede na magnegosyo dito. Sa ngayon, hindi pa talaga pwede. At maniniwala ba kayo na doon sa may kabayanan, lahat ng mga negosyante dyan, hindi mga taga rito. At kahit sila mismo namumroblema dahil yung mga nagiging kaibigan nila, hindi nila mga kamag-anak mga kaibigan lang nila. Mga nami-meet nila dito, tatambay doon sa kanila, nagiging kaibigan nila. Ganon din ang ginagawa. Yung kasi yung isang problema sa mga taga rito, ang mentality nila ganon. Kapag naging kaibigan nila, para bang yung kung ano man meron yung kaibigan nila, dapat kadamay din sila. Kaya ganon din yung ginagawa nila. Ituturing nilang kamag-anak yon, kukuha ng kung ano-ano, mangungutang, kahit pera inuutang nila yan. Tapos, wala nang bayaran yon. Tanungin natin itong si James Tukuria. Hello James. Yeah. How are you? Hi, Vito. James, Oh, here in this place, Rumbek. Rumbek. Is it good to have a business here? But it's not good. The problem when you make business here, your family is come to announce you, beg you, give me this. It's not good. When you want to make business good and be strong, you go to other place like Rumbek North, Wulu, Shuaibet, Away from here. away from here. Then your business will still Be better. better, and you have a lot of money when you make business outside. Those in town, all of them are not from here, right? Yeah, all of them even here now. From Khartoum, Khartoum, from they are Darfur. Darfur, Ugandans. Ugandan, Abash, Mm. they are all there. No South Sudanese they are doing there. This is Kenyan, Ugandan, Darfur. Many of them are Badagor. Darfurians Yeah, Darfur. There are very many. And Abash, and Habas. yeah. Now they are make business. But it's good to have business. Yeah, that is good. Yeah, business is good. Mm. Okay, thank you. Thank you, Peter. Meron nga pala akong isisingit, konting announcement lang po. Baka po pwedeng pasuporta po sa 17, sa susunod na Martes, sa Net 25. Radyo Agila, Kapitbahay. Kinausap kasi nila ako, baka daw pwede kong schedule ng 17 sa susunod na Martes ngayon. Sabi ko, okay lang ka ako yun. Gigising na lang ako ng maaga dahil yung oras dito nun, alas 5 ng umaga dito. Pero okay lang yun. Gising na naman ako nun eh. Sana po, suportahan nyo rin. Para kahit paano naman marami ring manood.
Meron silang live streaming sa YouTube, meron din sa Facebook, at yung sa television, na hindi ko sigurado, pero meron din siguro. At dito nga pala, dito dalang-dala na ako doon sa mga nangungutang. Kahit kaibigan mo pa yan. Dito kasi, yung mga nangungutang, napakaswerte mo pag binayaran ka. Buti ko nga hihiramin mga 10,000, 15,000, maliit lang yon. Dito ang utangan dito $100, mga ganyan, $50. Kaya malaki. Napakaraming nangutang sa akin dito. Hindi na ako nabayaran. Meron mga kaibigan ko pa. At yung diskarte nila, halos pare-parehas. Una, hihiram yan ng mga maliit lang. Tapos babayaran. Susunod na buwan, hihiraman ka na ng mas malaki. Yun, malabo na yun. Ang daming ganyan diskarte yung ginawa sa akin eh. Ang nakakainis nga, dahil mga kaibigan mo, kahit sinasabihan mo na bayaran ka, sasabihin lang next month. Yung iba, mga na-terminate na. Ang daming may utang sa akin, yung iba mga na-terminate na. Wala na, hindi na ako nabayaran. Kung susumahin lahat siguro, baka mga mahigit $800 na. Yung isa kasi doon, malaki talaga yung hindi hiniram sa akin yun eh. Yun yung food allowance ko. 2 buwan yun na hindi niya binigay sa akin. Inunti-unti. Dahil ang food allowance ko dito, $500 isang buwan. Inunti-unti lang niya yun. Binabayaran niya ng paisa 100. Ang natira, $300, na-terminate na. Kaya yun, wala na. Hindi ko na alam kung saan sisingilin yun. Yung iba, ganun din. Hanggang mga na-terminate na, wala na, hindi ko na masisingil talaga. Kaya ngayon, kahit kaibigan ko, hindi na ako nagpapautang dito. At yung iba naman nun, mga pag magbabakasyon ako, magpapabili ng cellphone, babayaran daw pag balik ko dito. Pag naibigay ko, sasabihin lang, tomorrow, bukas daw ibibigay yung pera. Wala na rin yun. Kaya sa totoo lang, kahit malaman nila, hindi ko ililihim yan. Yun talaga yung ugali nila. Na sa kanila dito, basta't nakuha na nila, wala nang bayaran yan. Pero hindi ko naman lalahatin. Dahil meron ng mga mangilan-ilan na pag nangutang, nagbabayad. Pero, maliit na porsyento lang yun. Siguro sabihin natin 15% yung marunong magbayad. Yung 85%, wag mo nang asahan. Kaya mas mainam na lang talaga, lahat na lang, wag nang pautangin. Jacob, Kep, Karab. Muskilah isno. مشكلة ده كهرب تاني Karab tani ya. Kam yom baden karab. مني يمسبت كان يمسبت Ma muskilah. Bada shwaya dagige. Ano shuk. Bada la na dapat. Napuputol kasi talaga yung cutter nito eh. Ang problema, hindi siya marunong magpalit. Matagal na to, tuwing magdadamo siya dun sa compound, hindi matatapos yung compound, sigurado mapuputol yan. Kaya napakadalas kong palitan yan. Sabi ko sa kanya, panuurin niya kung paano kong papalitan, at sa susunod, siya na lang yung magpalit. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon, at maraming salamat po sa mga laging nanonood na mga ina-upload ko. At sana po suportahan nyo yung interview ko, yung video sa interview ko sa Net25.